Magandang umaga po sa atin lahat mga kapatid. May gagawin tayong concert na naman amplifier. Ang model nito ay EB-502A. Binuksan na namin to mga bro dahil pinacheck na may-ari. At nakiusap yung may-ari, baka pwede raw habol mamayang hapon dahil may birthday daw mga bro, birthday ng anak. Sabi ko tingnan natin kasi dapat kahapon pa dinala ito. Kaya nung chinek natin, kita talaga natin putol yung fuse na naman ito mga bro. Putol. As usual, malamang may problema yung ating power output transistor. Tapos yung ating mga ano naman dyan, yung mga, wala naman tayo nakitang sunog na mga parts ng mga resistor. Kaya lang may napansin na ako dito, parang may basa dito mga bro. Nilinis-linis ko nito kanina kasi napansin ko parang basa. Sabi na may-ari kasi matagal na raw na stock. So, ang gagawin natin at babaklasin muna natin uli muna yung pinaka-min amp para ma-check natin lahat ng power output. Babaklasin natin lahat para malaman natin kung ilang output ang may tama nito. May power naman to, kaya lang walang tunog dahil nga open yung ating fuse dun sa ating pinaka-min amp. Shout out pala mga bro sa lahat natin mga laging sumusuporta ng mga ating mga kaibigan ng mga vlogger. Mamaya ako na i-shout out bandang dulo siguro mga bro kasi medyo ras ito. Medyo hahatawin ko lang. Medyo nagmamadali kasi. Dalawa tong ampi na magkasunod mga bro. Ito pa yung isa. May Sakura na katulad dun sa ginawa natin nakaraan. 737 din. Pero unahin muna natin tong concert na ito. So mapaklasin muna natin yung kanyang pinaka-min amp para malaman natin kung ilan ang mga sirang parts nito mga bro. Babaklasin ko lang. Tuloy natin mga bro. Binaklas na nga natin yung pinaka-min amp nito. Saka napansin ko pala talaga mga bro, may parang palatandaan na nabasa dito na portion no? Hanggang ngayon para may basa pa ng konti. Tapos may transistor dito isa na kinalawang, putol na rin yung paa mga bro. Yan o, pag ginalaw natin mapuputol na. Ay hindi naman naputol, kaya lang puro kalawang. Mas maganda baklasin din yan at nilinisin na rin sa ilalim. Baka malapit na maputol yan. Yung mga resistor nya okay naman. Yung mga wala namang kinalawang na mga resistor. Mukhang original pa yata ito na 5 auto. Ito nga yung mga sinauna na 5 auto na kahit matagal na yung mga resistor hindi basta-basta kinakalawang. So tanggalin ko lang yung mga output lahat nito mga bro para malaman natin. Yung isang fuse nito buhay naman, yung isa lang ang pumutok. Kaya check muna natin yung mga power output lahat. So update na lang ulit mga bro. Papaklasin ko lang lahat ng power output nito. So nabaklas na nga natin mga bro yung lahat ng power output transistor at na-check na natin mga bro. So sa 8 power output transistor na ito mga bro, dalawa ang ating nakitang shorted. Itong isang C at saka isang A. Yan ang may shorted mga bro. Yung 6 naman okay naman. So mapalad tayo dahil mga bro, dahil wala pa tong palatandaan na ni-repair, tayo pa lang nabaklas niyan. Yan lang pa lang ng hinang na nagalaw natin. Dito sa pinakaano niya wala pang palatandaan na na-repair talaga siya. Puro ano pa, original pa yung hinang niyan. So yung ano lang natin ang tinanggal natin, yung power output muna. So doon tayo mag-focus sa channel na may shorted mga bro. I-check din natin yung mga drive diyan. Titingnan natin kung alin yung sira. Alin yung mga sira pa ng mga drive para ma-clear natin lahat bago natin palitan ng output. Ako may tugtog na naman yung ating kaibigan sa tapat. So check ko lang yung kabilang yung channel na may sira mga na output mga bro. Alamin lang natin kung may sira pa ba yung mga drive. Check lang natin, isa-isahin lang natin. Pati yung mga resistor na 5 watts, check din pala natin baka may nag-open. So update na lang ulit mamaya mga bro. Tuloy natin mga bro. Na-check na natin yung mga drive dito sa portion na ito, yung channel, ito yung may channel na may shorted na power output. Inisa-isa na natin itong mga drive niya mga bro, buhay naman, wala namang tayo nakita yung ibang shorted na drive.
Tapos pinalitan na rin natin yung transistor dito na kinalawang kasi malapit na maputol. Ito bago na to mga bro, yung mahaba na to. Yung ano to, yung 5401 mga bro. Tapos yung fuse, pinalitan na rin natin. Same na amperahe mga bro, pinalitan na rin natin. So pwede na natin i-sound check ito. Nako, may tugtog na naman itong ating kaibigang salon talaga. So try natin bayasan mga bro kung normal na yung bias nito. Alamin natin kung pwede nang kabitan kasi binaklas na rin natin yung power output na shorted mga bro. Tinanggal na natin doon sa heatsink para pag nag-normal na itong bias ng voltage ng ating ginagawa na ano, saka natin palitan ng power output transistor. So try natin plug in mga bro, alamin natin kung normal yung bias. Tuloy natin mga bro. Nabayasan na natin yan, normal na yung kanyang bias voltage sa left and right natin mga bro. Try nating patunogin ng gamit lang yung tweeter na wala pa siyang power output transistor dahil nakakalas yung power output transistor pa natin mga bro nandito. Titingnan natin kung normal na yung tunog niya gamit lang yung tweeter. So power on natin. So antayin lang natin pumitik yung relay. Ayun, pumitik na yun, may narinig tayong tugtog mga bro. Try natin volume. Nako, hindi nagbabago ang volume nito. Kung may problema rin yung volume dito, dapat lumalakas, lawalakas to. Try natin kapain sa ilalim mga bro kung lalakas. Yun, narinig nyo mga bro, lumalakas. Pag kinapa ko yung pinaka-main volume dito sa ilalim, ibig sabihin, share ko lang to sa mga baguhang nag-aaral pag electronic technician. Pag ganyan, kinapa mo yung main volume at lumakas, pero pag binulyo mo rito na todo na, wala pa rin nangyayari, ganyan pa rin ang tunog. Tapos pag kinapa mo sa ilalim at tumalakas, isang palatandaan niya na sira yung ating pinaka-main volume mga bro. Kasi pag kinapa natin sa ilalim, lumalakas yan mga bro. Pakiramdaman natin, kakapain ko. Yan, lumalakas yung audio niya. So ibig sabihin, may problema rin yung main volume natin. So ang gagawin muna natin, palitan muna natin itong pinaka-main volume bago natin kabitan natin ng power output transistor. So try pala natin tanggalin yung sa right channel, left channel yan. Try natin sa left channel to mga bro, ito yun. Natutugtog. Ito naman yung right. So boring, tumutunog din. So palitan lang muna natin ng mga bro, para malaman natin kasi malakas na naman tugtog yung mga kaibigan ko. Kaya medyo inokontrol ko lang. Ito na, napalitan na natin mga bro yung pinaka-main volume natin. So try natin to. Gamit pa rin ang tweeter mga bro kasi wala pa yung power output Conditionin muna natin yung volume bago natin palitan yung power output transistor. So power on tayo. Tingnan natin, naka 0 volume to. Kanina may tunog na kaagad. So volume natin. So napansin nyo mga bro, nakokontrol na natin. Kanina walang control, hinaan mo, lakasan, ganun pa rin ang tunog. Yan, lumakas ng kalansing ng ating tweeter dahil tweeter pa lang yan mga bro. Kanina hindi natin nakokontrol dahil sira yung bin volume. Ito yung luma mga bro. So okay na yung volume natin mga bro. So hanapan na natin ang power output transistor para makabitan na natin yung ating main amp ng power output transistor mga bro. Dahil ito nakakaano pa yung dalawa, kakabitan natin para malaman natin kung wala na ibang sira mga bro. Titingnan natin. So hanapan ko lang ng power output transistor mga bro. Pinatugtog ko lang para masapawan ko yung katapat ko kasi medyo malakas yung tugtog nila para masapawan, para hindi masagap. Para hindi makapurma kumbaga. So hanapan ko lang ng power output transistor mga bro. Putol-putol to kasi minsan lumalakas yung tunog-tugtog nila kaya tinitigil ko Nagkakaya na kasi pag nahiya na ako magpakiusap. Kaya sasapawan ko na lang sila para medyo hindi tayo masipiyar. So hanapan ko lang ng output mga bro. Medyo bumababa na naman ang ating
At magtatangalian na pala. Magtangalian muna pala tayo bago natin kabitan ng power output transistor yan. Magkalauna na pala. Akala ko alas 12 pa lang. Medyo na-busy tayo kasi maraming sunod-sunod na dumating. So update na lang ulit mamaya mga bro. So ito na mga bro, naikabit na natin lahat ng power output transistor dyan. Nilagyan na rin natin ng malaking speaker. So sound check tayo habang mamaya na tayo magtanghalian. Para ano na mga bro, yun, pumitik na yung relay, volume tayo. Sa cha-cha muna tayong walang katapusan. So try natin adjustin pala yung bass treble nito mga bro. Naku, walang function na tong bass treble. So wala na rin function mga bro. Ay middle pala to, walang middle, oh, hindi nagpa-function. Dito naman tayo sa treble. So wala. Walang function din yung treble natin. Balance tayo. So wala rin. So papalitan natin to lahat kasi gusto naman mga bro ipakondisyon lahat. Pati mic papakondisyon daw kasi handa raw December hanggang New Year daw ito mga bro. So walang function tong tone control natin. Bass, middle, treble, balance. So palitan din natin yan mga bro. Okay na yung volume natin. So palitan lang natin yung bass treble natin mga bro, yung tone control, yung apat na to. Tapos yung mic, testing din natin pag napalitan na natin tong ano, para isang baklasan lang kasi lahat papagawa ng may-ari mga bro, para kondisyon na kondisyon daw. Maganda rin kasi to mga joy, itong mga nauna na 502 na concert. Hindi basta-basta kinakalawang ang mga parts nito. So palitan lang natin mga bro. Tayo muna natin. Tuloy natin mga bro. Palitan na natin yung tone control natin. Testing natin. Tingnan natin kung maganda na yung ano niya. Kung makakontrol na ba natin yung kanyang bass treble. Ito pala naka-power on. Naka-backclass to mga bro kasi binaklas natin yung tone control. Power on tayo. Lagay lang natin sa volume na katamtaman. Uy, nakatudo pala mga bro. Hinaan natin yung bass muna. Yun. Lagyan natin sa tabang volume. Angat natin yun. Baba natin yung middle. Angat natin kunti yung bass. Yun, maganda na yung kalabok. Ito naman treble. Baba natin yung kalansing. Yun. Todo natin kalansing. Yun, gumanda na siya. Hindi katulad kanina. So try naman natin balance. Yun, mawala na dapat. Yun, okay na. Kasi mga bago na lahat yan mga bro. Ito na yung mga luma, nagkalat. Kasi medyo bilisan natin mga bro. At medyo may nakapilang dalawang ampli pa. So try naman natin i-testing pala yung ating mic. Hindi pa natin pinalitan yung mic at saka yung echo. Testing natin sa ating mahiwagang yung microphone na pinaganda ng konti. Yung panesting lang na 3 tangka lang mga bro. So try natin. Yan. Pindutin natin yung karaoke. Volume natin yung mic. Parang hindi nagpa-function. Echo. Try natin. Hello. Hello. So wala tayong ano mga bro. Walang mic. So palitan din natin yung mic volume.
tsaka yung eco, sabayin na natin kasi original pa yan mga bro. Hindi pa yan nagalaw, palatandaan yan, no? So palitan na rin natin yan, walang function nating mic. Hey, todo ng volume natin yan, no? Wala na, sagad na yan mga bro. Hello! So wala talaga. So palitan muna natin yung mic at saka eco mga bro. Maganda na yung ating bass treble. Babad natin konti. Baba natin yung bass. Yun, no? Nagko-control na, hindi katulad kanina mga bro, ang pangit, hindi mo siya ma-control yung ano, kasi sira yung mga tone control natin, yung bass, treble, mid at saka balance. So palitan ko lang yung eco at saka mic mga bro. So ayan na, napalitan na natin yung ating mic at saka eco. So power on tayo, plug in natin. Yan. Tugtog na mga bro. Subukan natin yung mic. Pwede na ba tayo kumanta? Ayun, narinig natin. Hello. Test 1. Hello. So maganda na mga bro. Pinaganda lang natin yung panisting natin. Nilagyan natin ng ano, yung nagkano niya. Hey, hello. So maganda na mga bro yung ating mic saka eco kasi bago na yung control niya. So kabila naman tayo. Hey. Test 1. So okay na mga bro, maganda na siya. Okay na yung mic natin, tone control, okay na rin. Medyo marami-rami nakapila, so hatawin muna natin mga bro, medyo bilis-bilisan natin to. Try natin volume, lakasan. So okay na mga bro, i-fix lang natin, i-ayos lang natin para ma-final testing na natin. Okay na ang lahat, palit na lahat, mga bago na mga bro. I-ayos ko lang. Final testing na natin itong ating ginagawa na concert mga bro na 5 buto. So power on tayo. At kukunin na may-ari ito mga bro, mag-alas 2 na. Yun, volume tayo. Palipat na natin ng tugtog mga bro. Medyo mainit yung tugtog. Baka ma-CPR tayo. Naku, isa pa yan. Isa pa, lipat pa natin. Doon tayo sa walang katapusan na ano. Ayan. Audio Mobile. Babad lang natin mga bro. This is Team Turbo. Tingnan natin yung mic ulit, baka magloko. Hey. Test 1. Hello. Gwapong-gwapo na talaga mga bro. Palit sa dati yung lakas nito dahil puro bago na yung bass treble natin. Ivan the City Remix. This is Team Turbo. Jimenez Audio Mobile. Yan ang kagandahan ng mga sinaunang concert mga bro. Talagang kahit matagal na, makikita natin yung mga resistor dyan, walang kinalawang, hindi katulad ng mga bago yan na magagagano.
Babad lang natin ng konti. Ivan Lucenio Remix. Ivan Lucenio Remix. Ivan Lucenio Remix. So okay na ito mga bro, itong concert na ginagawa natin na 502A. Maraming salamat sa inyong panonood palagi mga bro. Magandang hapon po sa ating lahat.